A Day in My Life as a Seafarer. Magandang umaga po. Ito na naman ngayon, bagong umaga, pero pare-pareho lang ang ginagawa kada araw. Ganito palagi pag nagtatrabaho dito sa barko. Halos araw-araw, paulit-ulit lang yung ginagawa. Minsan nga naisip ko, wag ko na kaya i-vlog, pero gusto ko pa rin i-vlog kasi pagdating ng araw, alam kong mapapanood ng anak ko. Maganda ding memories to ha. Hindi ko naman alam kung hanggang kailan ako magbabarko. Pero sa ngayon, kailangan ko pa talagang magbarko. So, ayan nga ang ginagawa ko araw-araw. Paulit-ulit lang, may mga times na paiba-iba. Halimbawa, lalabas ako ng port, yun, may mapapakita akong magandang lugar. Pero usually, sa katulad kong introvert, hindi ako palalabas talaga. Nung first contract lang, marami ako nilalabas ang mga port, lalo na pag magaganda. Pero ngayon na matagal-tagal na ako sa kumpanya, napagod na siguro ako, tsaka nakakapagod na kasi talaga yung trabaho ko. Kaya imbis na lumabas ako, itutulog ko na lang. Plus pa, para makatipid na rin at makaiwas sa gastos. Para sa akin kasi, kulang na kulang din talaga ang oras namin sa araw-araw. Sa araw-araw, laging busy, maraming trabaho, hindi natatapos ang trabaho dito sa barko sa totoo lang. Sabi nga nila, pag nagbabarko ka, hindi natatapos ang trabaho, kontrata yung tinatapos dito. At totoo naman talaga yun. Kasi sa totoo lang, kahit anong linis mo, kahit pagbalik-baliktarin mo pa lahat ng yan, na wala talaga maiwang na kahit konting alikabok, kinabukasan or mamayang gabi meron na naman. So wala ka talagang magagawa. Kundi maglinis lang, pero kung talagang seseryosohin mo, baka hindi mo matapos yung kontrata mo. Hindi sa dahil nagtatrabaho ako sa barko, pero sa totoo lang, talagang mabibilib ka sa mga taong nagbabarko. Kasi sobrang stressful po pag nagtrabaho sa barko kung alam nyo lang. Lahat naman ng trabaho stressful. Alam din naman natin yan. At nagtrabaho din naman ako dati sa Pilipinas, pero sa totoo lang, iba talaga ang trabaho pag nagbabarko ka. Maliban sa maraming trabaho, maraming stress sa mga kasama or sa mga boss mo, marami pang mga meetings, maraming trainings, yung tipong gusto mo nang matulog pero gusto mo nang magpahinga pero ang dami pang gagawin. Hindi natatapos ang gawain. Plus pa syempre hindi ka naman din minsan masaya kasi nga namimiss mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Ang daming struggles pero syempre tinitiis mo para din sa mga pangarap mo at sa pamilya mo na gusto mong mabigyan ng magandang buhay. Pagkatapos nga ng duty mo ng umaga, meron na namang duty pagdating ng gabi. Magbe-break time ka lang para matulog or kung gusto mo, pag maganda yung port, lumabas ka, pero isasacrifice mo yung tulog mo. Ayan na, yan yung panggabi na uniform namin. Magto-turn down service na kami. Usually, hindi ko na i-enjoy minsan ang labas. So, dito na lang ako sa balcony tumitingin. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapag-video sa labas na para magkaroon ako ng kopya nung tanawin sa labas. Kasi usually sa sobrang busy, hindi ko na nagagawa yan. At ito na nga, after ng duty namin, magpa-pantry cleaning pa kami. Tapos na kaming gumawa ng pantry cleaning dyan. Kaya, finilm ko na kasi yan na yung mga tsura ng mga pagod na mga kasamahan ko. Pero di bale, sa sobrang pagod mo, pagkatapos ng mahabang oras, mahabang araw, lahat ng stress, ito yung bubungad sa'yo pagdating ng gabi. Yung anak kong napakalikot, sobrang likot, as in, buti na lang talaga. Ayan, nagpapasikat siya sa akin. Kaya nawawala yung pagod ko kada gabi. At excited ako na umuwi ng kabina kasi after ko maglinis ng kabina, makapag-relax, kausap ko yung anak ko. Kahit mahal yung internet dito, talagang nag-i-invest ako sa internet kasi nga sa tulad kong introvert, mga mommies, alam niyo po yan kung sino man yung introvert dyan, naiintindihan niyo naman siguro ako. Talagang ito lang yung mga happiness natin, lalo na pag may anak. Pag hindi ko kasi nakakausap yung anak ko kahit isang gabi lang, talaga naman, kinabukasan, ang lanta ng katawan ko. At dahil nga maalon, ayan, pahid-pahid muna. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Hanggang sa susunod, salamat sa mga nanonood.